Bisperas ng Pasko nang maisipan kong bisitahin sa old mansion ng lola ko. Bala kong dito mag-celebrate ng Pasko kahit natatakot ako. Kasi bukod sa nakamamatay ang kagwapuan ko, nakakaramdam din ako ng kakaiba. Naalala ko kasi nung sabi ni mama na simula raw nang namatay si lolo, maraming beses na raw itong nagpaparamdam sa mga caretaker ng mansion. Minsan pang araw ay nagpapakita ito kaya wala ni isang nagtatagal sa mansion bukod sa lola ko. Sa katunayan nga niyan, pinilit ko nga sumama si ate rito pero ayaw talaga niya. Palibasa, alam niya na mga pangit lang ang tinatakot ni lolo. Buti na lang talaga hindi ko siya kamuka. Salamat kamo sa lahi ni lolo pero honestly, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Kilala ko si mama. Alam kong pinagtitripan niya lang ako. However, kailangan ko pa rin alamin ang katotohanan. Totoo nga ba ang mga sinasabi nila? Hay, paano kung totoo? Natatakot ako baka isipin ni lolo na caretaker din ako. Bahala na. Ako nga pala si Giovanni, 21 taon ng gwapo. Unang tayo ko palang sa gate, ramdam ko ng negatibong enerhiya na nagmumula sa loob ng mansion. Palingalinga lamang ako nang biglang mahagip ng mata ko. Ang caretaker na abala sa pagdidilig ng halaman. Agaw pansin ang wavy long hair niya. Mukhang chicks to Bulong ko sabay, hawi ang buhok ko pataas. Bumutong hininga muna ako bago nagsalita ng, "Hi miss." Naglakad ako palapit sa kanya at nginiting-ngiting muling nagsalita. "Kailangan mo ba ng tulong?" Tanong ko dito. "Miss?" Nagtatakang tanong nito na ikinalaglag naman ang pangako dahil boses lalaki ito. Dandaan itong lumingon sa akin at halos maluwang mata ko dahil sa poging binata na nasa harap ko ngayon. Nilakasan ko ang aking loob sapagkat alam ko sa sarili ko na lalaki ako. Pogi lang siya. Gwapo ako. Masyado akong lamang sa kanya. "Bakit mo ako tinawag na miss?" Tanong niya sa akin sabay hubad ng suot na yung t-shirt. Uminit bigla ang katawan ko matapos kong makita ang six-pack abs niya. "Apo, nagagaan ka na ba?" Narinig kong tawag sa akin ni lola na hindi ko man lang nilingon. Tapos na po, pero nagugutom po ako ulit. May pandesal po ba riyan?" Nautal na sambit ko nang napansin ko na naman ang ekspresyon ng binata na nakangisi sa akin. Natauhan ako bigla matapos ang ilang sandali, kaya nagmamadali na lamang akong pumasok para sundan si lola sa loob ng kabahayan. "Teka, marami atang nagbago dito," sabi ko habang iniikot ang paningin sa loob ng mansion. Hinanap ng mga mata ko yung mga antigong display na dating nakalagay lamang sa tabi-tabi, tulad ng mga painting, manunggol jars, at marami pang iba. Nasa 30 years na ang tanda nitong mansion pero di pa rin talaga ito lumuluma. Isang minutong lumipas habang abala ko sa paghihigop ng kape sa hapagkainan. Nakarinig ako bigla ng footsteps palapit sa akin. Laking gulat ko na lamang nang lumapit sa akin yung long-haired guy. "Giovanni, right?" "Oo pre. Ikaw, anong name mo?" Tanong ko sa kanya pabalik. "I'm Riser," sabi nito sabay ngiti sa akin. Matapos naming magkamayan, nagulat na lang ako nang hilahin niya ako. "Tara, may papakita ako sa iyo." "Teka, ubusin ko muna ang kape ko," sabi ko. Pero tumuloy pa rin kami sa paglalakad. "Later na. This is more important," sambit niya at tumigil kami sa tapat ng isang antigong salamin. Huminga muna siya ng malalim sa kabumulong sa akin. "Alam mo ba yung kwento tungkol sa Santa in the Mirror?" "Ha? Anong pinagsasabi mo?" Nagsimula na akong kutuban. Ganito yun. Based sa pagkakaalam ko sa pagpatakraw ng ika-10 ng gabi, sa besperas ng Pasko, lumilitaw dito ang imahe ni Santa. Maraming nagsasabi noon na kapag nag-wish ka raw dito, matutupad daw ito. Paliwanag nito sa akin na ikinagulat ko. Pero mag-ingat ka pre. Kung magbabalak kang mag-wish, siguraduhin mo na kaya mong i-accept ang pwedeng maging consequence. Just like what happened to that guy a long time ago. He wished to be handsome and you know what the ending was? On Christmas Eve, he died. Alam mo yung moral ng lesson doon?
Don't ask for too much. Seryosong pagkakasabi pa nito. Ha! Loko ka. Sino bang pangit na yon at ang lakas ng loob na mag-wish ng sobra-sobra? Tanong ko sa kanya na hindi mapigil sa pagtawa. Grabe ka. Laitero ka pala eh. Sabi nito sabay hampas ng mahina sa braso ko. Ay wow. Nahiya naman ako sa iyo. Eh ikaw nga tong nauna. Natatawa kong bigkas habang naglalakad palayo sa kanya. Sinundan naman niya ako sa bawat takbang ko. Seryoso nga kasi, Wani. Tumigil naman ako para lingunin siya. Dun ka na nga. Mamaya niya na mahawa pa ako ng kabaliwan mong loko ka. Iritang singhal ko sa kanya. Aba, daig mo pa ang babae kung mag-inarte ka. Siguro bakla ka no. Hindi naman ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Nakuha niya talagang itanong yun sa akin. Pa-check up ka na, Riser, sinasabi ko sa iyo. Malala ng virus ng utak mo. Unti-unti ay nayayamot ko ng wika. Ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala. Basta binalaan na kita. Sa wakas ay iniwan niya ako. 10 minuto bago ang 10 ng gabi na mag-flashback sa isip ko ang sinabi ni Riser kanina. Loko. Ginojoke time ata ko ng baliw na yan. Lagot siya sa akin pag napatunayan kong pareho sila ni mama ng trip. Hindi ako mapakali, kaya kahit I was a little hesitant, gusto ko pa rin subukan ng bagay na gumugulo sa isipan ko. Na-excite ako na hindi ko maintindihan at hindi ko kayang basta itulog ang ganitong klaseng excitement. I had to do something, bulong ng isip ko. In short, binalikan ko ang antigong salamin. Buong paghanga ko itong pinagbastan habang nag-iisip ng mga posibleng mangyari. Ulit-ulit akong napabuntong hininga para malis ng konti ang aking kaba. Kahit kasi sabihin ko na baka niloloko lang ako ni Riser, I was still thinking na what if totoo nga, diba? Sumapit ang 10 ng gabi. Lumunok muna ako ng maraming beses bago pumikit. Then I started to utter the chant. Santa, Santa in the mirror, make my wish come true. Humugot ako ng lakas mula sa aking kalooban habang magkadikit ang aking mga palad. Sana po mapasakin ang puso ni Crush. Bulong ko. Pagkuwat, impit akong napatilis sa sobrang kilig. Ngunit ilang sandali pa ay agad rin akong natauhan. Grabe ka talaga, Yowani. Palibasa kasi ay single eh. Nairitang singal ko sa aking sarili. Dandaan ko namang binuksan ng mga mata ko and as usual, na-amaze ako sa refleksyon na sa aking harapan. Diloloko ata ako ni Riser. Wala namang imahe ni Santa. Imahe ng gwapong Yuwaning meron dito eh. Natatawa kong kinindatan ng aking sarili sa salamin. Bago ko naisipang tumulong na sa pagluluto ng makakain mamayang Noche Buena. Pagsapit ng Christmas Eve, automatic kong hinanap ng mga mata ko si Riser. Palihim akong nagpalingalinga para matanawan kung nasan siya. Pero wala kahit anino niya sa paligid. Nasaan na kayang loko na yun? Bulong ko sa sarili ko nang maagaw ang atensyon ko ng sunod-sunod na sigaw mula sa labas ng bahay. Patakbo akong lumabas ng mansion at naking gulat ko nang makarating ako sa garden. Naroon at nakandusay si Riser. Naliligo siya sa dugo. Dahilan para manghina ang mga tuhod ko. Nilapitan ko pa rin siya, kahit nanginginig na ako sa takot. Rai? Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang lungkot na nadama ko, kahit kakakilala ko pa lamang sa kanya. Namalayan ko na lang na nagsisimula na pala akong umikbi matapos kong hagkan ang kanyang pisngi. Merry Christmas, Apo! Mabilis akong napalingon kay Lola at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Inabot niya sa akin ang tumitibok pang puso ni Riser, dahilan para mahirapan ako sa paghinga. Litong-lito ako kasabay ng pagkasindak. Bakit, Lola? Bakit? Umiiyak kong tanong sa kanya. Apo, hindi ba at nag-wish ka? Tinupad ko lang naman ang hiling mo. Sabi ni Lola sa malambing at nakakatakot na tono habang suot ang Santa suit. Nanginginig na muli kong naibalik ang aking paningin sa puso ni Riser. Kasabay niyon ay ang pagbabalik sa isip ko ng mga salitang aking binitawan sa harap ng antikong salamin ni Lola. Sana po mapasakin ang puso ni Crush. At noon ko napagtantong tama si Riser. Totoong matutupad ang kahilingan sa salamin. Isang patunay
Ang puso nitong nasa palad ko ngayon. Quattro Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.